We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Mga dulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako naman sa Eden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo City Police Office plano nga magtukod sang Special Investigation Task Group nga magatutok sa kaso sang ginpatay nga si Christopher Cabalquinto. Samtang tagpamuno naman sang Iloilo Police Provincial Office, ginpahayag nga newly identified drug personality sa probinsya ang biktima. Yaring balita ang gitutukan ni Kim Salinas live ikan sa Haro Police Station. Kim, anong latest? Gert, Adrian, agod matulid ang rason sa likod sang pagpatay kay Christopher Cabalquinto alias Tupe, isa ka Special Investigation Task Group ang tukuron sang kapulisan. Kompleto na ang parte sang lawas kag nakilala na ang biktima nga ginchap-chap ang pila ka bahin sang lawas kag ginpangwigit sa tatlo ka distrito sa Iloilo City. Apang tubtob sa karon, hindi pa mapatod ang motibo kag mga sospek sa pagpatay sa 32 anyos nga si Christopher Cabalquinto kon alias Tupe. Gani plano sang Iloilo City Police nga magtukod sang Special Investigation Task Group o kon SITG para mahatagan kasanagan ang kaso. We are hoping kung ano tong handom naton, dasin man lang mo ma-identify ang culprit, ang suspitsado, and eventually matagaan tong siyang pamilya. Pagapangunahan ni Iloilo City Police Director Colonel Jeresti Coronica kaupod sa Haro, Lapas kag Arevalo Police Stations ang SITG. Mangin kabahin man diri ang Criminal Investigation and Detection Group Field Unit kag PRO6 Legal Office. It doesn't necessarily mean nga kung ma-activate ang isa ATG, daw ma-magic ta ba na masulbar sa gilayon. Pero ang matabo sini diri is dako ang posibilidad nga mas may puwersa siya tungod buruligan. Nagsumiter na ang ICPO sang composition sang SITG alias Tupe sa Police Regional Office 6 kag ginahulat na lang ang order. Nagapabilin nga duha ka mga anggulo ang ginasundan sa kapulisan sa pagpatay kay Cabalquinto. Una, ang kaangtanan sini sa illegal nga droga. Ginpahayag sang IPPO nga nangin subject ini sa isa ka test buy sang San Miguel Police kag ginakabig man ini sang IPPO bilang newly identified drug personality. Ang kategory niya is si newly identified drug personalities kaya hindi siya na-belong before sa ating mga drug watch list. Wala kami information regarding that matter, no? Kung nagiging racket siya. Ang nabalaan lang din namon is nga may tinag-engage na isa sa pagbaligya sa illegal na droga. Isa man sa ginasundan ang crime of passion, kaakig o kon kaimon sa biktima. Padayon ang pag-recover sang kapulisan sang CCTV footages sa mga lugar kung sariin na sapwa ng mga parte sang lawas ni Cabalquinto. Ginatingwaan man sang San Miguel Police nga makapangayo sang kopya sang CCTV footage sa tagdumalahan sang convenience store kung sariin ulihin nakita si Cabalquinto upod ang isa ka babae. Subong man ang posibleng CCTV footages sa dalanon nga ginagyan sa motorsiklo sang biktima. Dugang pa sang ICPO, abisar nga luyag tila nga masolbar gilayon ang krimen, nagpasalig sila nga makakuha sang mabaskog nga mga ebidensya. Gert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Sa iban pang balita, bangkay sang ginapatihan senior citizen nga may pilas sang pagkatiro na sapuan sa pila sa barangay Tranghawan, Lambunaw. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang ginapatihan senior citizen nga lalaki sa idalom sang pilas, sakop sang barangay Tranghawan, Lambunaw pasado alas 6 na sang aga.
Nagahapa ang lalaki, nakaduwa gray nga bayo kag naka-brown nga shorts nga ginabanta 5 feet ang kataason. May mga pila sinis ang pagkatiro sa nawala nga bahin sang lawas. Suno sa pila ka residente sa lugar, nakabati sila sa nga sudasod yalupo kagabi. Mga 8 to 8:30 guro sa. 8 to 8:30. Pila ka lupo kang... Mga 5 guro sa. Suno sa Lambunao Police, ginkilala ang biktima kay Antonio Artiaga. Base man sa duwa ka IDs ginakita sa lugar nga may Digo City kag Tipolo, Mina, Iloilo nga mga address. Sa paglantaw sang kapulisan, dako ang posibilidad niya natabo ang pagpatiro malapit sa lugar kag ginhulog ini sa tisok sa diin sa Puan. Siguro yari yang kagari ang may mga recover kita diri nga mga pasiyo sa bala. Kag nakita man natin siguro nga ang dugo ari diri nagatumpok siya amo ni nga siguro ginhapoy lang dira. Ginapadalman sang kapulisan kung konektado ang biktima sa kaso sang pagpangswetek sa Bulangan nga natabo kahapon sang gabi. Kag sa natabo nga pagpangtiro kagabi. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang sa Bacolod City naman, isa ka barbero nga drug personality sa Barangay 27 ginlutang patay. Suspetsado nga kasilingan sini kag pareho man nga drugista dakop sa hot pursuit operation. Yaring balita nga atong gintutukan. Wala na natabangan pang barbero nga si June Molina sang gintiro sa tiyan sa mismo lugar sa Purok Sariza, Barangay 27 sa syudad sa Bacolod pasado alas 11 kagabi. Ang ginatudlo suspect ang iya man lang kasilingan nga si Oliver Villalba, 18 anyos. Bisan pa nahuya magatubang sa kamera sa ginpadulungan sa news team, todo panginwala si Oliver sa krimen. Mayuway kami na yan. Gusto riyan, nakikit nyo na yan. Kagi kami lalisanay mo. Ang mudawa mo na ginapasibangod yun nila sa ako no. Batok sa akong daway ko niya, hindi ko na yawa kanimuuno nga mo niya. Depensa siniyara siya sa ilabalay sa natabo ang pagpangluthang sa barbero. Rason nga may panawagan ini sa makaingod kag pamilya ni Molina nga nagsaksi batok sa iya. Hindi nyo yung pagpasibandan sa mo na limuon, way ko na hinimuan. Ako yung pata niya tudlo sa batok kung gingi mo na. Araw sa balaya, ngitawag ko pulis, nagupod ko yung kay klaro mo, wagit ko yung... Apang hindi kumbinsidong kapulisan sa depensa sang suspect kakilala bilang drug personality sa Sariza. Lansihanay, kagangin na pasuni utang ni Molina nga illegal nga items kay Villalba. Ang ginalantaw kausa sa ila komprontahanay, tubtob naglabot sa pagpangtiro. Positively identified siya sang witness responsible for the killing of June Molina. Nagtuyo pa si Villalba nga magpalagyo apang nadakpan ini sa hot pursuit operation. Kaso nga murder ang ipasaka batok sa suspect. Accordingly, which is gina-validate natin ni siya, itong witness nag-state nga previously may utang niya siya sa suspect. Then, ang ato niya victim, wala siya naka-fully paid. Upod, Kirill Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Infrastructure Development Committee sang Regional Development Council 6 nagpasa sang resolusyon sa Office of the President sa pagpahalin sa pwesto sang officer in charge sang Iloilo International Airport kag Kaap Region 6. Ini ang gintutukan ni John Sala. Pinagi sa Resolution Number 5 Series of 2023 sang Infrastructure Development Committee sang Regional Development Council 6. Ginahinyo sa makatapos sa komitiba sa Office of the President ang pagpahalin sa pwesto kada Iloilo International Airport Manager Manuela Luisa Palma kag Civil Aviation Authority 6 Acting Manager Engineer Eusebio Monserrate Jr. Ini matapos nakitaan sang komitiba nga ginapangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas bilang chairman kag Maria Luisa Segovia bilang co-chair nga madamo na sa mga pasilidad sa Iloilo International Airport nga gubaon. Namo out of order kaya we have already discussed that our old escalators I understand are not working anymore. Santo man sa resolution, nakitaan sang leadership crisis ang komitibang ang tagtumalahan sang airport kag Kaap kag nagakinahanglan sang mas aktibo kag produktibo nga management. Suno sa komitiba ang Iloilo International Airport ang ikalima sa pinakamasako nga airport sa pungsod. Gani ang mga pasilidad nga nagatugas sang dako nga huol sa mga pasahero, ang may dako man nga negatibo nga epekto sa imahe sang syudad kag probinsya. Nagalaom naman ang RDC-IDC 6 nga makasabat gilayon ng opisina sang presidente sa Ilahinyo. Gintinguan sang news team nga makuhang bahin sang tagdumalahan sang Iloilo International Airport apang wala ang natungdan nga opisyal sa iya opisina. Nagpaiway naman nga maghatag sang statement si Kaap 6 Acting Manager Engineer Eusebio Monserrate Jr. sang amon ginpakigangutan. Upo kay Hans Disierto, John Sala.
1 Western Visayas. Samtama kapuso sa Negros Occidental naman, duha kakatapos ang NPA ginapatay sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan wala sa gihapon. Makilalaan, pulok NPA members nagsungka sa militar matapos ang isa pa engkwentro sa may barangay Tiling. Nakatutok, Aileen Pedreso. Nagapabilin sa isa ka morgue sa siyudad sang Kabangkalan ang bangkay sa duha kakatapos ng NPA nga napatay sa engkwentro sa sitio Kambaga, Barangay Yawyaw sa Banwa sang Kawayan. Sa pinakauli nga monitoring sang militar, wala pa sa gihapon sang himata nga nagpadulong sa lugar agud mag-claim sa mga bangkay. Basta subong ang aton lang pagkakilangan based sa revelation sa aton nga mga former rebels, no, mga alias lang, no, alias Christian kag alias Omar. Samtang sa separado nga engkwentro sa Barangay Tiling sa pareho nga Banwa, 8 ka mga katapos ng rebelde nga grupo ang nagsungka. Ginsungka man sa mga ini ang ilang mga armas kag mga bala. Sa siyudad sang Himamaylan, nag-engkwentrohan na ang katapos ng 94th Infantry Battalion kag rebelde nga grupo sa sitio Pisok, Barangay Buenavista, Miyerkules sang aga. Naglawig sang 15 minuto sang pagbailuhan na isang lupok. Tubtub nagsungka ang duha kakatapos ng NPA nga naabdan sang militar sa encounter site. Nagpasalig ng Philippine Army nga mas ginapabaskog pa ang operasyon sa mga ginakabik infested areas ng NPA sa probinsya. Makita natin nga ang grupo sa armado sa Subong, no, wala na sila military capability, wala na din sila support na makuha pa, no, sa mga civilian population. That's why mahina na sila sa Subong. Wala pa sang may ginpagwa nga opisyal nga pahayag ang katapos ng NPA sa Negros Occidental. Angot sa kamatayon sang duha ka ginapahayag miyembro sini. Subong man ang pagsungka sang iban pa nga mga miyembro. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka brown booby o kun isa ka sahi sang seabird ang gin-turnover kagyara karon sa pagginakop sang San Jose Pawikan Center sa Banwa sang San Jose, Antique. Padayon ini nga ginaobserbahan sang Provincial Veterinarian antes ibalik sa iyang natural habitat. Nagabugat ini sang masobra 1 kilo. Wala man sang nakita nga pilas sa pispis. Isa ka manupangisda ang nakakita sa nasambit nga pispis nga nabudlayan maglupad rason nga iya ini gindakop kagin turnover sa Menro. Ang brown booby ang pinakakilala nga species sang large seabird. Sa Pilipinas, makita lang ini sa pila ka mga lugar kaangay sa North Islet sa Tubataha. Ang nasambit nga sapat ang makabig nga endangered kag protektado sa idalom sang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, enhanced local public transport route plans ang Iloilo City sa madason pa nga tuig mapatuman suno sa PSTMO nga aayhan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Halin sa naga-eskwela tubtub subong nga nagaobra jeep ang mayor nga transportasyon ni Jenny. Kag subong nga may mga modernized jeep na mas mahapos na kunong biyahe. Gani isa ini sa mga luyag nga dalayo na nga mapatuman ang enhanced local public transport route plans ang Iloilo City. Para do komportable ka man bala sa raw nga siyempre, modernized aircon, hindi mag-inot. Apang ginkumpirmar sang Public Safety and Transportation Management Office o kung PSTMO nga hindi ini matigayon sa mga tuiga. Definitely, within the year, hindi na natin implement ang LPTRP natin. So within the year, kati manunggali days na kita, ngumasako na kayo. Pila sa mga rason nga ginpatpatikunlo amo ang wala pa natapos nga pagpinta sa loading and unloading boxes sa city proper area. Ang kabudlay sa pagpinta sa pila ka mga dalanon sa dinahamta nga mga temporary stall sa pag-rehabilitate sa mga merkado. Pagpanghangkat man kuno ang malain nga tiyempo. Kinahanglan man nga magbutang sang dugang nga road signs kag mga ngalan sang ruta sa strategic area sa syudad agud maggiya sa mga commuter. Kapag ang syudad, of course, ng atong transport cooperative, nagbulig man, no? So ang iba naton mga private sector nagbulig man sa aton, which nga iban madonate, no, sa mga traffic signages sa aton syudad para mas madasig
no? Kasi it's a public-private partnership ini siya. Sa 850 ka loading and unloading boxes sa syudad sang Iloilo, 28 pa lang ang napintahan. Mayara naman sang 2,290 ka mga traditional kag modernized jeepney nga nagabiyahe na sa syudad. Tuman kadamo sa gina-require nga 1,782 ka mga unit sa idalom sang enhanced LPTRP. Sunod naman kay Councilor Cedfrey Cabaluna nga chairman sang Transportation Committee, kinahanglan pa nga ipaidalom sa duga nga seminar kag training sa mga driver sa mga modernized jeepneys. We're trying to work out nga ma-edukar ang mga drivers so that ma-improve ang ila pagbiyahe sa mga modernized jeepneys. We have, for ang record naman last nga 200 plus accidents that were involvado ang atong modernized jeepneys. Padayod man ang information drive sa city government agad nga mapaalinton sa publiko ang mga bag-o nga ruta. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Vice Alcalde sang Murcia, ginareklamo matapos ginaligar na nampa sang 15 anyos na solterito. Apang Vice Mayor nagdepensa nga ginakigan lang sinikuno ang minor de edad. Yaring balita ang itutukan ni Eileen Pedreso. Sentro karon sang kontrobersya ang Vice Alcalde sang Banwa sang Murcia bangod sa ginaligar pagtampa sini sa isa ka minor de edad. Nakaistorya sa news team si alias Ken nga nagsaysay nga madugay na siya ginabuli sang hinablos ni Vice Mayor Johnny Iriosora. Aminado ini nga naglabotanay sila sang hinablos ang opisyal kag nagbalos man ini sang sumbag. Te kay pagsambag sa pakisa ko na tumbasa. Te na sambag sa ulogin buligan ko. Gilayon sila nga ginpatawag sang Vice Alcalde. Apang suno kay alias Ken, ginsugo siya sang Vice Alcalde nga kuwaon si iya balay ang ginapanag-iyahan nga piso korno. Kag sang gindaho na sini sa iya, didto na kagintampa kaginhanaan nga sumbagon. Gusto gid eh. Oo. Mugin na yaw. Muto diyon nag-isol ko diyon eh. Ang akusasyon ni alias Ken, hugot naman nga ginpanginwala sang Vice Alcalde. Sa baylo, nagdepensa ini nga ginsaway lang niya ang mga kabataan. Why is that true? Ikaptan ko lang sa baba. Desidido gihapon ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa opisyal sang Banwa. Ano, inayin kita buot ko yan, ma'am. Hindi ko kambal. Vice Mayor, sa. Upoy Geruel Bangoy, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Nagkalain-lain nga senaryo sa tion sang Lino ginpakita sa fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Mga empleyado nga nagadali-dali nga makagwa sa building samtang nagakover sang ulo. May persona nga ginakarga matapos mahulugan sang debris, sunog, kag may tao nga nabilin sa mataas nga building. Kilalang ini sa mga senaryo nga ginpakita sang Office of the Civil Defense 6 sa ginpatigayon nga fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill nga ginhiwat sa Iloilo Business Park sa Mandurriao, Iloilo City. Suno sa OCD 6, ginpatigayon ang aktibidad bilang pagpanghanda sa tion sang linog, ilabi na nga may pila ka earthquake generator sa rehiyon, kaangay sang West Panay Fault. We want to save life, no, as many as possible. Na kapag mayroong mangyaring pagyanig, alam nila na magdadak, cover, and hold sila. And then after the shaking, then they can do the evacuation na. Gintakos man ang kahandaan sang nagkalain-lain nga response team sa pagresponde sa mga lugar nga may mataas nga risgo sa tion sang linog, kaangay sa mga lugar sa diin na hamtang ang mga high-rise building. Matapos ang drill, magahiwat ang OCD6 ang after-activity review para makita ang aspeto nga dapat mapamaayo pa sa pagresponde sa tion sang linog. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Department of the Interior and Local Government 6 ginklaro nga wala sila sang guidelines nga nag-require sa mga nagdaog sa barangay elections nga magpa-drug test antes makapungko sa pwesto. Ini ang gintutukan ni John Sala. Wala man ginapilit suno kay Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa mga newly elected barangay kag SK officials nga magpaidalom sa drug test apang sa isa niya ka statement daw kasubo nga mas mangin maayo kunong tamdanay sang Iloilo City Government kag sang barangay kung magapaidalom sila sa drug test. Balaan mo man kung nag-cooperar ka din sa City Hall kundi masapos man ang kooperasyon namon sa inyo.
Bagay nga ginklaro sa Department of the Interior and Local Government. Suno sa Legal Council sa DILG-6, wala sang guidelines o kung wala nabutang bilang requirements ang negatibo nga drug test results antes makapungko sa pwesto ang newly elected official. So far wala. Kami sa DILG, we don't have any mandates from the central office. Apang suno kay Attorney Hava, hindi Manila makwestiyon ang desisyon sang alkalde nga hangkaton ang mga opisyales ang barangay. Apang kunang isa ka opisyal ang nadakpan angot sa ilegal nga droga kag napreso, kinahanglan niya gilayon nga mabuslan sa pwesto. So ang matabo na dira is because temporarily incapacitated siya. In the case of the punong barangays, it will be the highest ranking sangguniang barangay lang anay. In an acting capacity and temporary capacity, who will be acting as the punong barangay lang anay. But if there is already a conclusion from the courts, no, that that person is guilty for violation of the anti-drugs law, then the position will be considered as permanently vacant, no? Of course, si highest ranking barangay, sangguniang barangay member will now become the punong barangay. Upod kay Hans Tisciento, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman, mga kapuso, mga manunudlo ang matamat na nga nakabaton sang ilang honorarium sang tinalikdan nga eleksyon. Apang pila sa ila nanugunan sa 15 to 20% nga tax nakubuhin. Yaring balita nga itong gintutugan. Bangod Master Teacher 2 ang status sa Mandalagan Elementary School kang nagaganar sa masobra 400,000 pesos ang annual income. 20% nga tax ang ginbuhin sa 10,000 pesos yung honorarium sang chairman nga si Ma'am Shalane. Ang 2,000 pesos kuno nga kaltas, pwede pa kung taning mabakal sa isa kasako nga bugas. Ko kapoy, bala, sa gibla kami agad, 30 hours nga serbisyo, bala. Wala, gid kami tulog-tulog kay hindi pwede gid nga makatulog until nga matapos. Tani tax free na lang kami. Ang Paul Clerk kasi Ma'am Ruther sa Andres Bonifacio Elementary School 2 nagapanghakroy man sa 1,350 pesos nga buhin ukon 15% nga income tax. Ang 1,000 plus tani mabakal pa na mga bulong, mga bugas, no? Pero wala kami may mahimo ka it's their rules. Target sang COMELEC nga matapos na buwas ang disbursement sang honorarium para sa masobra 3,000 ka mga manunudlo nga nagserbe sa BSKE 2023. Naintindihan man kuno sang COMELEC ang hinyo sang mga manunudlo apang wala gid tax gid. So kaluoy lang nga yung kaisa kay gamay na lang man ang mabatunan because of the tax. Hindi depende sa tax bracket Manila. Kung ang iba nagapang-hakroy, #feelingblessed naman si Ma'am Norechel. Ngayon na pasalamatan gid ang nabaton niya balor. Self-man, i-share sa family. Wala kami mo. Before gani sir, actually 1,000 lang na siya. Samtang, ginabisuhan naman ang pila ka manunudlo nga nagserbe nga election supervisor sa BJMP facilities. Nga hindi pa gilayon mahatag ang ila honorarium. Sunod sa Bacolod City COMELEC, kulang budget para sa mga nagserbisyo sa PDL voters sa eleksyon. Wala nagsantong record gikan sa talatapan sang vulnerable sectors sa syudad kag ang numero sang PDL voters nga ginbasehan sang COMELEC sa ginsumite sa central office. Pasalig sang COMELEC nga may approval na ang dugang nga numero. Upod, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. #deserve to be seen. Ini ang ginflex ni Alden Richards sa iya Facebook post nga nagapasalamat sa isa ka honest service rider nga nagbalik sa cellphone sa iya kasen. Sino sa aktor, wala siya napakilala sa nagtawag sa rider nga madasig man nga nagbiyahe halin Bulacan para ibalik ang cellphone. Kuya Alexis Verdi Holoono, mabuhay ka, ang caption ni Alden. Ginkalingawan sang netizens ang video kung sa rin nadakpan ni Janely Mercado nga nag-TikTok ang hubby nga si Dennis Trillo. Makitan sa TikTok video ni Dennis nga nag-record ni isang TikTok lip-sync pero nagbukas ang puwerta kag nagabot si Jen. May masobra na 450,000 reactions kag masobra 8,000 comments ang paandar ni Dennis kag Jen. Ginpakigbahi ni Black Rider himself, Rudo Madrid, nga ang tanan niya nga nalabot nga success, halad niya para siya pamilya. Dream gid kuno sadto ni Rudo nga maging artist, kag ini nga bagay ginpray gid niya kay Lord. Rason nga 100% gid nga ginhatag sa role bilang Elias sa Black Rider,
mapadrama man aksyon o kun intense nga mga eksena. Gani kapuso, hindi mo dapat mamiss ang maaksyon pagid nga mga eksena sa Black Rider. Subo nga wala ng pamilya ni Elias paano bala siya mag-umpisa liwat. Sino ang magabulig sa iya agud makabalos. Ina kagiban pa nga maaksyon nga mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-dissipate o kunadula na ang low pressure area nga nasiplatan kahapon sa nakatundan sang Zamboanga del Norte. Apang padayon nga magaluntad ang easterlies kagamihan sa pila ka bahin sang pungsod. Ang easterlies ang mainit kag mapaang nga hangin nga nagahalin sa dagat Pasipiko, samtang ang amihan naman ang malamig kag mala nga hangin halin sa Siberia o kun China. Magluwas sa duha ka weather systems, posible man ang localized thunderstorms. Base sa datos sang Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa dako nga bahin sang Western Visayas, magluwas sa pila ka bahin lang sang Aklan. Manubo man ang tsansa sang ulan sa iban pa nga bahin sang pungsod, magluwas sa Mindanao. Kung sa diin, posible gihapon ang heavy to intense rains. Mga pugso, champion naman sa Masada Festival Street Dance Competition 2023 liwat nagpasundayag sa tubang sa mga opisyales gikan South Korea. Samtang Bailes de Luces ang lakasiliana mangin representatives sa pungsod sa World Championship of Performing Arts. Yaring balita ang atong gintutukan. Wala untat ang pagpamalakpak sa mga opisyales sang Andong, isa kasikat nga syudad sa South Korea sa nakitang performance ang kampyon sa 2023 Masada Festival, ang Barangay Granada. Nagbisita sa City of Smiles sa grupo gikan sa Andong nga sister city sang Bacolod, agud ipakigbahin man ang ilang mass festival. It's a very impressive performance. I impressed by use various structure to create a story. Makabila ka beses na nga nag-perform ang master dancer sa Andong City. Plano sa duha ka syudad nga mas masang karon pa ang sisterhood ties pinagi sa naglain-lain nga educational exchange programs. They insisted on coming for the Mascara Festival. Nakita nila sa mga social media posts ang performances ng aton Mascara dancers sa New York during the Independence Day Parade sa New York. May ara kita in the near future benefits from them nga kuwaon kag may ara man sila kuwaon from us. Samtang, malipayo naman naging balita sa Lakasiliana LGU sa mga Negrense nga nakasulod sa screening edition sa World Championship of Performing Arts ang sikat nga Bailes de Luces sa Kamunga Banwa. Bango diri na nakipangrupo sa mga magatiglawas sa pungsod sa W Copa nga hiwaton sa Estados Unidos sa masunod nga tuig. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga puso, lapit na lang 46 days ago, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako, si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita. Kagibaluon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.